Mula sa pamilyang manalo si Brent, sa edad na 34, talagang wala pa siyang plano na bumuo ng pamilya. Gusto niyang maging kilala sa industriya ng pagninegosyo, kaya't kahit pinipilit siya ng mami at daddy niya na mag-asawa, talaga namang walang magawa ang mga ito. Bukod doon, iniisip niya pa din ang mga nangyari sa kanya 3 years ago. Hindi pa kasi siya noon masyadong kilala at kasalukuyan pa lamang na gumagawa ng pangalan. Bilang negosyante, ay talaga namang nakaka-frustrate kaya't sa tuwing magyayaya ang mga kaibigan ni Brent na mag-refresh, sumasama siya sa mga ito. Naitingala ni Brent ang ulo niya at dahan-dahan na inalala ang mga nangyari sa kanya noon. Isang gabi iyon sa sikat na bar, kung saan hindi naman kilala ang mga extra service. Pero nagulat siya dahil meron silang guest na mga babae at isa sa kanila ang pumukaw sa atensyon ni Brent. Ang bawat paggiling nito sa stage ay talaga namang hinihiyawan ng karamihan. Gusto mong itry? Saad ng isang kaibigan niya patungkol sa babaeng naroon. Bahagyang sinuntok ni Brent ang braso nito. Puro kakalukuhan. Umiiling na ni Brent tsaka iniwas ang kanyang paningin. Iba ang mga girls dito than usually na alam mo sa mga girly club, no? Pagmamalaki pa nito. Just stop, ani Brent. Sinubukan niya na lamang na mag-focus sa pag-inom dahil yun naman talaga ang kanyang pakay. Panandalian siyang iniwan ng mga kaibigan niya doon kaya't nagkaroon din si Brent ng pagkakataon na makapaglakad-lakad hanggang sa may mabangga siyang babae. Sorry, ani Brent, ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang babae na pinapanood niya sa stage kanina. Sorry din. Ang magandang tinig nito ang siyang nagpanganga kay Brent. Iniwan siya ng babae doon na parang nakatulala. Bumalik si Brent sa kanyang ulirat nang bahagya siyang tawagin ng sekretary niyang si Josh. Meeting niyo na po, sir. Pasimpleng ani Josh habang pilitang ngiti. Alam niya kasing papagalitan na naman siya ng masungit niyang boss. Ayaw na ayaw pa naman ito na naiistorbo sa tuwing nag-e-emote. Matalim nga na tinignan ni Brent ang kanyang sekretary. Meeting na po eh. Pag-uulit pa nito. Si Jethro ang ipadala mo doon. Ani Brent, patungkol sa isa niya pang kanang kamay na siyang nag-handle kapag madami siyang meeting o di kaya ay busy. Tumango si Josh ngunit hindi pa din ito humakbang palabas. May kailangan ka pa? Si chairman po kasi. Nagpadala po ng message ang mayordoma ng mansyon. Mahina na daw po sabi ng ilang kasambahay. So ano ngayon? Lumaking malayo ang loob ni Brent sa kanyang ama. Mula siya sa broken family at mas malapit pa siya sa kanyang mami na nasa US. Hinihiling po ng chairman na bisitahin niyo siya kahit isang beses po. Umirap si Brent. Pag-iisipan ko, lumabas ka na. Si Josh na lang yatang hindi sumusuko sa ugali ni Brent, lalo na sa pagiging masungit. Ilang oras lang, kinailangan ng pumunta ni Brent sa conference sa dami ng mga businessman na gustong umapila sa kanya. Maingay ang pangalan ni Brent dahil sa sunod-sunod na pag-click ng mga hotels na pinatayo niya. Nang pumunta sa conference si Brent, naroon na ang mga taong makakausap niya. Mr. Manalo, it's a pleasure to see you. Anang ibang businessman na makakausap niya. Tsaka siya nito inalok na makipag-shake hands na kaagad din namang pinaunlakan ni Brent. Masaya din ako na makita ka. Ani Brent, doble ang tanda ng lalaking kaharap niya, ngunit mas iginagalang pa siya nito. Ano ngang sadya niyo sa akin? Ani Brent. Iaalok ko sana sa iyo yung company ko. Sa ngayon kasi, medyo hirap na akong patakbuhin. You mean, isasangla mo sa akin? Tama ba ang intindi ko? Malungkot na nagbaba ng tingin ng matanda tsaka marahang tumango. What if magbigay ako ng funds pero ikaw pa din ang mag-handle? Sa dami ng negosyo ko, I'm sure hindi ko na maasikaso yan. Kung sa akin mo talaga balak na ipahandle yan, tatanggihan kitang tulungan. Just message me secretary kung magbago ang isip mo. Ani Brent tsaka iniwan ng matanda. Kaagad na dumiretso siya sa parking area kung nasaan ang kanyang kotse. Hindi niya alam kung totoo bang may sakit ang daddy niya. Pero minabuti niya itong puntahan na lamang.
Palabas na siya noon ng company nang tawagan siya ng kaibigan niya para yayain na mag-happy-happy. Busy ako. Maybe next time. Kailan ka pa naging busy? Natatawang anito sa linya. I'm gonna hang up. Bye. Ani Brent, tsaka pinatay ang linya at nagmaneho. Nasa mansyon na siya at papasok na noon nang mapatingala siya matapos makita ang kalangitan. Uulan ba? Tanong niya sa isip niya, dahilan para maalala niya ang mami niya na nasa ibang bansa. Pagpasok niya sa loob, ay mainit na pagsalubong ang ginawa sa kanya ng mga kasambahay. Magandang hapon po, Sir Brent. Ani Pining, ang mayordoma. Tumango lamang si Brent. Ang daddy, nasa kwarto po nagpapahinga. Tumango lang si Brent, tsaka tumungo sa kwarto ng ama. Nakahiga ito sa kama ng kanyang abutan. Balita sa inyo. Brent, anak. Sabik na nito. Hirap man, tumayo ito para siya'y salubungin. Magpahinga na kayo. Dito ako matutulog. Bukas na lang tayo mag-usap. Ani Brent, malayo talaga ang loob niya sa ama. Kahit anong pilit pa nito, nakuhanin ang loob niya. Sa halip na kwarto, ay sa garden pumunta si Brent. Naupo siya sa bench na naroon at nagnilay-nilay hanggang sa mapansin niya ang babae na naroon sa gilid at nagsasampay. Wari ito ang pinakabata at bagong kasambahay. Nakayuko ito, tila naiilang sa kanya hanggang sa pumasok sa loob. Nay Pining! Kinakabahan na umugong ang tinig ni Kiara nang pumasok siya sa kwarto. Ano't humahangos ka? Naroon po ang anak ni Sir. Kabadong ani Kiara. Oh, ano naman? Sinabi ko naman sa inyo hindi ba? Ngayon ang dating ng batang yon. Akala ko po ayaw niyang umuwi dito. Ani Kiara. Dahil bukas ng bahagya ang pinto ng bahay, kaya't narinig siya ng taong tinutukoy niya. Sinasabi mo bang wala akong karapatan sa bahay na to? Nakataas ang kilay na ani Brent. Halata na nagsusungit ito. Hindi na nagawa pa ni Kiara na sumagot dahil umalis na ito. Naipit na lamang ng dalaga ang kanyang labi. Nanay Pining, galit po kaya si Sir Brent sa akin? Nakalabing ani Kiara na ikinatawa naman ng matanda. Sapul pa lamang ng bata yan. Ako na ang kasama ni Sir Brent. Kaya't nasisiguro kung hindi siya ganoon kababaw. Subukan mong dalhan ng kape na palagi mong pinapainom sa daddy niya. Coffee lover si Sir Brent. I'm sure magugustuhan niya yan. Nakangiting anima ng Pining. Labag man sa kalooban ni Kiara, nagtimpla siya ng kape para sa estranghero na anak ng kanyang amo. Mararahan ang bawat hakbang niya hanggang sa tuluyang malapitan si Brent. Nung una hindi pa siya napansin ito. Kaya't nagkaroon pa si Kiara ng pagkakataon para matitigan ng binata. Mula sa mistiso nitong balat hanggang sa makakapal na kilay, kadugtong ang mapungay na mga mata at matangos na ilong. Naroon din ang mapulang labi ng binata at talaga namang walang tapo ng pisikal na kaanyuan ito na nasa 5'11 din ang tangkad. Sabihin mo na ang sadya mo. Hindi yung tinititigan mo ko ng ganyan. Hindi ko alam kung may iniisip kang masama sa akin o ano. Masungit na naman na anito at huli nang lumingon, ngunit ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang kabuuan ni Kiara. Kanina kasi nadala siya ng inis, kaya't kahit nakita niya na ang mukha ni Kiara, hindi niya ito masyadong natitigan. Bakit po, sir? Kabadong ani Kiara nang humakbang pasulong sa kanya si Brent. Hindi mo ko natatandaan. Ani Brent kay Kiara. Napangiwi naman ng dalaga at agad na umiling. Paumanhin po ngunit hindi po. Saad ni Kiara. Totoo namang hindi niya kilala si Brent at sa pagkakaalala niya, ngayon lamang talaga sila nagkita. Ganoon na lamang ang panghihinayang ni Brent na ganoon ang sinagot sa kanya ni Kiara. Nasalo niya pa nga ang noo niya. Kinuha niya na lang ang kape kay Kiara. Pumasok ka na sa loob. Mahamog na. Maglalakad-lakad lang ako dito. Bigla ay nag-iba ang aura ni Brent sa kanya. Bakit hindi niya ako matandaan? Ani Brent sa sarili niya nang makalayo. Si Kiara ang babaeng bumihag sa atensyon niya, 3 taon na ang nakakaraan. Maya-maya lang din ay pumasok siya at inabutan si Manang Pining sa kusina. Oh, ano't hindi pa po kayo nagpapahinga?
Yung bagong kasambahay. Paano siya na-hired? Ani Brent kay Manang Pining. Sigurado ko na kilala mo si Lana. Yung palagi naghahatid sa iyo sa school noong elementary ka pa. Nagkasakit siya at pansamantala, si Kiara ang naging kapalit niya. Anak niya si Kiara. Ganoon ba? Ani Brent. Kung meron siyang nagawa, sana bigyan mo pa siya ng pagkakataon. Kailangan niya kasi ngayon ng trabaho, Sir Brent, para masuportahan ng nanay na nasa hospital. Hindi ko naman ho siya aalisin, Manang. Ang daddy lang ang may karapatang gumawa nun. Mabuti naman ho. Siya din kasi ang pansamantalang nag-aalaga sa daddy ninyo tuwing wala ang personal nurse niya. Bigla ay parang hindi naging maganda ang dating noon kay Brent. Talaga? Wala naman siyang personal needs, hindi ba? Naupo si Brent sa high chair para mas marami pang maitanong kay Manang. Ang daddy, may girlfriend siya, hindi ba? Nag-aalangang tanong ni Brent. Wala po. Ang madalas na kasama niya ay si Kiara. Nakangiting ani Manang Pining. Akmang magsasalita pa nga ang matanda nang pigilan siya ni Brent. Stop. Ayokong may madinig pa. Aakyat na ako sa kwarto. Ani Brent, tsaka naglakad pa akyat ng kwarto. Hindi mapakali si Brent. Hindi niya alam kung ano ang iisipin niya. Kinaumagahan, naka-gray pants siya nang bumaba sa sala. Naroon ang daddy niya na nagkakape. Oh, hindi ka ba papasok sa opisina mo? Magpapahinga ako kahit ngayon lang. Ani Brent, tsaka naupo sa sofa, malayo sa kanyang daddy. Tumango naman ang daddy niya tsaka sandaling umiti. Kung susumahin, ay ito ang unang beses na magpapahinga si Brent sa kanyang bahay. Madalas kasi nasa kondo ito tumutuloy o di kaya naman sa mga kaibigan. Palabas na noon si Kiara nang mapansin siya ni Brent. Hey, tawag pansin niya dito. Hindi pa siya ganoong komportable na tawagin ang pangalan nito. Asan ang kape ko? Ani Brent. Tumango naman si Kiara at walang dalawang sabi na pumunta sa kusina. Pinagmasdan ni Brent ang mga hakbang nito hanggang sa mawala si Kiara sa paningin niya. Kaya't huli na nang makita niya ang daddy niya na nakatanaw sa kanya habang nakangiti. Inayos ni Brent ang kanyang sarili. Papadalas na ako dito, lalo dahil hindi stable ang health niyo. Nag-aalala ka ba sa akin? Bago yan. Anang daddy niya tsaka muling humigop ng kape. Oo nga pala, magbabakasyon dito ang pinsan mong si Kaiser. Ano? Napatayo si Brent. Maya-maya, nagpalitan ng tingin niya sa daddy niya at kay Kiara na paparating dala ang kape. Sa dami-dami, bakit dito pa sa bahay natin? Kabadong ani Brent. Gwapo si Brent kaysa sa pinsan niya. Ngunit mabilis ito sa babae at si Kiara mismo ang ikinatatakot niya. Lumunok si Brent tsaka inayos ang kanyang sarili. Kailan ang dating niya? Tanong niya sa ama nang umalis si Kiara papalabas. Sa susunod na linggo pa. Magmo-move in ako dito. Kabadong ani Brent. Maging ang daddy niya ay nagtaka sa sinabi niya kaya't pinag-isipan niya na ang isasagot niya. Ayokong malungkot si Kaiser dito kaya't sasamahan ko siya hanggang sa makaalis siya. Kung yan ang gusto mo. Anang matanda. Maya-maya, tumayo si Brent para lumabas. Saan ang punta mo? Sisimoy ako ng hangin at para din sumilay sa araw. Naiilang na ani Brent. Nakangiti naman na tumango ang kanyang daddy. Inabutan niya nga bala si Kiara sa pagdidilig ng halaman. Akala ko ba, sikat ng araw ang gusto mong silayan. Kaagad na napalingon si Brent sa ama na ngayon ay nakangisi. Nasa lilim ka pa kasi. Tara, samahan mo kong maglakad. Lumabi si Brent pero sumunod pa din siya sa kanyang daddy. Alam mo, tuwang-tuwa ako dahil sa wakas. Nagawa mo kong bisitahin, anak. Sinserong anang daddy ni Brent habang nakatanaw sa maliwanag na araw. Hindi kumibo si Brent pero maya-maya lang nabuo din ang lakas ng loob niya. Gusto ko lang malaman kung bakit niyo hinayaan na humantong sa ganito ang pamilya natin. Bagaman ganoon ang sinabi ni Brent, hindi pa din nawala ang ngiti ng daddy niya. Alam kong iba ang alam mo sa alam ko. Pinaglalaban mo ang gusto mong paniwalaan dahil mahal mo ang mami mo.
Pero gusto kong malaman mo na hindi ko basta hinayaan ng mami mo na fall out of love siya sa akin ng mag-6 na taon ka pa lang. Tinry ko na kumbinsihin siya. But sadly, we end up like this. Nang sabihan niya akong suko na ang puso niya para sa akin, hindi pa din ako sumuko. Not until she decided to stay in US. Nakatingin lang si Brent sa kanyang daddy. Batid niyang sincero ang lahat ng mga sinasabi nito sa kanya. Hindi mahugot ni Brent ang dapat niyang sabihin hanggang sa yayain din siya ng daddy niya na pumasok na sa loob. Mauna na po kayo. Mag-iisip lang ako ng kaunti. Ani Brent, buong akala niya, daddy niya ang may kasalanan sa lahat. Naupo siya sa bench na nakakubli sa mga puno. Dahan-dahan na nanuot sa puso ni Brent ang sakit kung paano niya pakitunguhan ng ama noon. Sir Brent? Tawag sa kanya ni Kiara. Paglinga niya, nagtama ang mata nila. Bakas ang gulat ni Kiara dahil sa luhaan niyang mga mata. Umiiyak po kayo? Sorry po. Ani Kiara tsaka akmang aalis nang hawakan ni Brent ang kanyang pulsuhan. Dito ka muna. Ani Brent habang nasa ibaba ang kanyang paningin. Samahan mo ko. Naiilang na tumango si Kiara. Mukhang mabigat po ang dinadala nyo. Tumango si Brent. Tulad ng alam mo, hindi ba't hindi kami okay ni Daddy? And that's my fault. Buong akala ko, hindi siya nagpakaama sa akin for the whole time without knowing na halos madurog siya kakaayos ng pamilya namin. Emosyonal na ani Brent. Akala ko napakasama niya. Hindi na napigil ni Brent ang mapaluha. Hindi niya naalintana kahit pa maging ano ang kanyang itsura. Bahagya niyang naramdaman ng kamay ni Kiara na humahaplos sa kanyang balikat. Hindi naman masamang magkamali. Nagawa mo lahat yun dahil sa paniniwala mo. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Sa 2 buwan na pamamalagi ko dito, saksi ako sa kabaitan ng daddy mo. Maniwala ka sa akin. Matamis nang umiti si Kiara, dahilan para sandaling mapatigil na naman si Brent. Maging ako, dahil ayaw mo kay sir noon, iniisip ko na napakatigas ng puso mo. Mabait kasi ang daddy mo eh. Pero ngayong nakikita kitang umiiyak, naintindihan kong may dinaramdam ka din pala kaya ka ganyan. Alam mo bang, hindi ito ang una nating pagkikita? Na-curious si Kiara dahil wala naman siyang naaalala na nagkita sila noon ni Brent. Huwag ka sanang ma-offend, pero nagkita tayo sa bar noon. Dancer ka. Nag-iwas ng tingin si Kiara at tila nagbago ang mood niya. Ito ang pinaka-pinagsisisihan niyang bagay. Kung maaari sana, nais niyang kalimutan na ang bagay na iyon. Sa susunod na ulit tayo magkwentuhan, sir. Madami pa din kasi akong gagawin. Alanganin ng umiti si Kiara, tsaka mabilis na humakbang. Pagpasok ni Kiara, kaagad siyang dumiretso sa kusina para sa mga hugasin. Nang maging dancer kasi siya, hindi naman niya iyon ginusto. Waitress lang talaga ang alam niyang magiging trabaho. Pero nagulat siya nang ilang araw lang siya na ang hinugot na dancer. Ang nakakadiring sigawan ng mga kalalakihan habang gumigiling siya. Ang mga malisyosong mga titig at malalaswang pagkakangiti ng mga ito, ayaw na niyang balikan. Ngunit ng mga panahon na yon, may sakit ang nanay niya. Kaya't hindi siya maaaring basta umalis doon. Kaya nang malaman niyang maaari niya naman palang palitan ng nanay niya bilang kasambahay, ay ginawa niya. Kiara? Tawag pansin ni Brent sa kanya habang naroon sa mataas na upuan at nakatanaw sa kanya. Walang mga tao sa paligid ng mga sandaling yon. Please, kalimutan mo na lang ang bagay na yon. Kung pwede, kung anong nakikita mo sa akin ngayon, yun lang. Ani Kiara, tsaka nagpatuloy ulit sa kanyang paghuhugas. Naglakad si Brent palapit sa kanya. Naabuso ka ba sa lugar na yun? Ani Brent, tsaka bahagyang sinilip ang mukha niya. Nag-iwas naman ng tingin si Kiara. Hindi, okay lang ako. Ani Kiara nang hawakan ni Brent ang balikat niya ay kaagad siyang napaiwas. Kapansin-pansin ang pagkataranta nito. Please, lumayo ka muna please. Ani Kiara, habang ang mga kamay nito ay nanginginig. Kaagad naman na inalis ni Brent ang kamay niya
kahit hindi niya maintindihan ng dalaga. Nang mga sumunod na araw, naging mailap si Kiara kay Brent kahit patuwing gabi na lang ang pagkikita nila. Kaya naman isang umaga sa halip na sa opisina pumunta si Brent, pumunta siya sa bar kung saan nagtatrabaho noon si Kiara. "Sir, tuwing gabi lang po kami nag-o-open," anang gwardiya na humarang kay Brent. "Wala akong balak na makipagkengkuyan sa bar nyo. Yung owner ang gusto kong makaharap. I'm sure hindi niya ako tatanggihan. Sabihin mo na si Brent Manalong naghahanap sa kanya." Tumango naman ang gwardiya at pumayag sa gusto ni Brent. Maya-maya lang din, pinatawag na siya sa loob. Ang gwardiya din na iyon ang naghatid sa kanya. "Hindi ko ine-expect na babalik ka dito." Malawak ang pagkakangiti ng owner ng lugar nang makapasok si Brent. "Tanda mo pa pala ako." Umiiling na ani Brent tsaka naupo. Malakas naman na napatawa ang owner. "Sino namang makakalimot sa'yo? Mula nang dalawin mo ang barko ay palaging sold out ang mga alak na in-order mo noon. Naging public figure ka ng mga businessman." "Talaga? Hindi ko inaasahan ng bagay na yan. Pero wala akong pakailam. May gusto akong alamin at sana masagot mo yun ng tama. May naging dancer kang Kiara ang pangalan. Tama? Bakit parang bigla ka namang na-curious sa mga babaeng pumapasok sa akin?" Nawala ang ngiti at confidence nito nang makita ang mukha ni Brent na hindi maipinta. Ano kasi, hindi ko natanda ang mga babaeng pumasok dito. Kung may natatandaan man ako sa kanila, yun yung babaeng pinakamaganda sa kanila na naka one night mo, base sa kahilingan ng best friend mo." Nanlaki ang mata ni Brent at nahampas niya ang mesa. "What the heck are you talking about?" Lasing na lasing ka kasi nun eh." Hindi naman na natapos ng kausap ni Brent ang sasabihin niya nang bigla niyang bitbitin ito sa collar. "Huwag kang magbiro sa akin ng ganyan." Seryosong ani Brent. "Hindi naman ako nagbibiro eh. Kinausap niya ako nun. Gusto kanyang sorpresahin bukod doon ay wala na akong alam." Kabado ang anito kay Brent. Ganoon na lamang ang sunod-sunod na pagpapakawala ng hininga ni Brent dahil hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Malalim na nag-isip si Brent habang nasa kotse. Ang mga tanong sa isip niya, isa man ay walang nasasagot. Kaya ba ganoon na lamang ang takot niya sa akin? Bakit nung una hindi niya ako napansin? O sadyang hindi niya ako nakilala? Nasalo ni Brent ang noo niya. Maya-maya ay nahugot niya ang lakas ng loob niya para puntahan ng malapit na kaibigan. Batid niyang nasa opisina ito matatagpuan at hindi nga siya nagkamali. "Oh, himala!" Masiglang anito sa kanya. At mangyayakapin pa siya ng kaibigan niya nang iharang ni Brent ang kamay niya. "Bakit? Anong problema?" "Anong ginawa mo sa akin ng gabing yun?" Seryosong ani Brent. Ang magkasalubong na kilay niya ang siyang patunay na seryoso siya sa sinasabi niya. Napamura si Brent nang walang maisagot sa kanya ang kaibigan. "Bro, ano pa bang inaalala mo? Napakatagal na noon." Anito kay Brent pero mabilis niyang sinuntok ang kaibigan. "Bakit ang selfish mo? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Hinayaan mo pa akong mismo ang makaalam. Bakit wala akong maalala?" Nanggagalaiting ani Brent sa kaibigan. "Okay, kumalma ka muna." Anito kay Brent tsaka naupo. Iginiya niya din si Brent paupo. Nung time na yon, sobrang frustrate mo dahil sa mga negosyo. Tapos si Tito, madami kang dinaramdam noon. Siyempre, as your bubutihing best friend, gumawa ko ng way para makalimot ka. Lahat din naman kasi ng alak tinatanggap mo nung gabing yun. So paanong napasok kay Kiara ang lahat? "Kiara?" Ngiwing anang kaibigan ni Brent. "Yung babae." Ani Brent. Halata naman na nagtataka ang mukha ng kaibigan niya sa pangalang binanggit ni Brent. "Alam mo ang pangalan niya? Paano mo nalaman?" Nag-aalangan ng umiti ang kaibigan ni Brent pero sinamaan niya lang ito ng tingin. "Oo nga, sabi ko nga, ito na nga ang kwento." Lumapit sa akin ang manager niya para mag-alok ng aliw. Sabi kailangan na kailangan daw ng pera. After ninyong pumasok sa kwarto, hindi ko na alam ang mga nangyari. Nakatulala si Brent habang nasa kotse. Hindi makapaniwala sa kanyang nagawa at kahit siya wala ding matandaan. Hindi niya alam kung dapat pa nga niyang lapitan si Kiara. Naging matamlay si Brent sa maghapon na yon. Kakaisip,
sa kung anong mga dapat niyang gawin. Hanggang sa pag-uwi niya'y nagulat siya nang makita si Kaiser na nakikipagkwentuhan sa kanyang daddy. Kuya Brent, ani Kaiser sa kanya, tsaka niyakap si Brent. Kating-kati na siyang tanungin kung nagkita na ba sila ni Kiara. Pero obvious naman na hindi pa dahil sa mga bagahe niya na nasa labas pa. Kadadating mo lang, ako na magpapasok ng gamit mo. Hindi na, tutulungan naman ako ni Kiara. May kinuha lang siya. Ani Kaiser kay Brent. Maya-maya ay lumabas si Kiara na may malaking pagkakangiti kaya't ganoon na lamang ang kaba ni Brent. Pinagmasdan niya ang dalawa habang nagtutulungan pa na magbuhat ng mga bagahe. Dad, nababahalang tawag ni Brent. Kailan pa sila naging close? Hindi ko nga din alam eh. Nakangiting anang daddy niya. Bakit tila nababagabag ka? Alam mo naman ang pinsan mo. Mabilis yan pagdating sa mga ganyan. Anyway, kasabay niyang umuwi si Margus. Baka bukas lang ay nandito na siya. What about Margus? Son, hindi lang naman ako pati ang mami mo'y gusto si Margus para sa'yo. 33 ka na kung hindi ako nagkakamali. And so, kahit gusto niyo si Margus para sa akin, kahit na si mami, I can't accept it, Dad. Hindi niyo man lang ba ako tatanungin kung anong gusto ko? Kung sino? May maituturo ka ba? Seryosong anang daddy niya, dahilan para mapalunok siya. Hindi niya mahanap ang dapat niyang isagot. Hanggat wala ka pang naihaharap sa akin, hindi ko ititigil ang pagbuyo sa iyo kay Margus. Alam kong gusto ka din niya. Ang tagal niyang nag-aantay sa iyo, anak, at sana ma-appreciate mo yon. Anang daddy niya, tsaka ito naglakad palabas. Nasalo ni Brent ang noo niya at talaga namang problemado. Bukas pa naman yun. Bukas ko na iisipin. Ani Brent. Pagpasok niya, kaagad siyang napatingin sa pababang si Kiara. Galing ka sa kwarto ni Kaiser? Anya, palibhasa nga, dadalawa lang sila sa sala. Opo, hinatid ko yung ibang gamit ni Sir Kaiser. Huwag kang masyadong maglalalapit sa kanya. Kung gusto mo pang tumagal dito sa trabaho, hindi din maganda na palagi kang naglalalapit sa mga amo mo. Ani Brent, tsaka dinaanan si Kiara paakyat sa kanyang kwarto. Problemado si Brent nang nasa kwarto na siya. Hindi siya makapag-isip ng way para maiiwas si Kiara sa pinsan. Hindi niya pansin kung ilang minuto na siyang pabalik-balik sa harapan ng pinto niya nang kumatok doon si Kiara. Sir, dinner na po. Pinapababa na po kayo ni Sir. Binuksan ni Brent ang pinto at sinilip si Kiara. Nagbaba ito ng tingin. Hinawakan ni Brent ang kamay ni Kiara at hinila papasok sa loob. Bakit ba ganyan kang makitungo sa akin? Tignan mo, ako palagi mong iniiwasan. Habang si Kaiser nakakakilala mo pa lang, hinahatid mo pa yung gamit sa kwarto. Nangingimbulo na ani Brent. Akala mo talaga close sila. Tinignan ni Kiara si Brent. Hindi mo ba talaga alam? Nung una akala ko'y mali lang ako. Hindi ko din alam na ikaw yun. Dahil nung mga panahon na yun, parang wala din ako sa katinuan. Hindi napigil ni Kiara na maging emosyonal. May ginawa ba ako sa'yo? Ani Brent. Pero tumitig lang sa kanya ang emosyonal at luha ang mata ni Kiara. Hindi mo ba talaga alam kung hanggang ngayon naaawa ka pa din sa akin? Nakakainis. Akala ko makakalimutan ko na ang lahat. Pero parang nang iinsulto ang tadhana. Sa dinami-rami ng makikilala ko sa mundo ay ikaw pa. Ikaw na pinipilit kong kalimutan. Gusto ko lang malaman, may ginawa ba ako sa'yo nung gabing yun? Nagbaba ng tingin si Kiara. Kung ganun, bakit ganyan mo kong tratuhin? Ani Brent, base sa tono niya, sa kanilang dalawa ay parang siya pa ang naninilbihan. Dahil wala na akong mukha na iharap sa'yo. Out of nowhere, nang hawakan ni Brent ang ilalim ng mukha ni Kiara. Sinong nagsabi na kailangan? May ganun ka kapag humarap sa akin. Kung ano ka, yun lang. Hindi ako naghahanap ng kahit ano. Kung mag-usap sila para bang may kakaiba. Bahagyang napaatras si Kiara dahil sa sinabi ni Brent. Noon niya lang din napansin ang posisyon nilang dalawa. Napalunok si Brent tsaka binitiwan si Kiara. Sorry, gusto ko lang naman na maging fair ka. Ganun. Tara na sa ibaba. Ani Kiara kaya tumango si Brent. Mauuna na ako.
Hindi na din malaman ni Kiara ang kanyang gagawin. May kung anong nagpapatibok sa kanyang puso. Brand's POV. Pagbaba ko'y wala si Kiara sa kusina. Are you looking for someone? Ani Daddy sa akin, kaya't marahan akong umiling. Hindi ko alam kung pansin niya ba ako o ano. No, let's eat. Wika ko, tsaka nagsimulang kumain kasama si Kaiser. Matapos naming kumain, naglakad-lakad muna kami ni Kaiser sa labas para din makapagkwentuhan. Kamusta ang buhay mo sa ibang bansa? Modeling pa din ang linya mo? Saad ko, ako na ang nagbukas ng topic. Oo, wala namang bago doon. Bago pa ako umuwi dito sa bahay nyo. Gusto ko lang talagang i-enjoy ang buhay. Magpakasawa sa magagandang chicks. Tuloy mo lang kung anong sa tingin mo ang magpapasaya sa'yo. In case that you get bored, you can visit me at my company anytime. Thanks bro, pero tingin ko naman hindi ako maboboring dito. Si Kiara, she's the most interesting for me. Napalingon ako sa kanya. I know, hindi ko naman gagawin sa kanya ang mga nagawa ko na sa iba. Gusto kong baguhin ang sarili ko para sa kanya. Kaiser, stop it. Why? What's wrong? Natatawang Anya pa sa akin. Hindi siya yung tipo mo kaya't bakit mo siya magugustuhan? That's my exact reason to like her. Suportahan mo na lang ako. Malaki ang pagkakangiti na ani Kaiser sa akin, kaya't nawalan ako ng kibo. By the way, bukas ang dalaw ni Margus. Pwede ko siyang isama. Makahulog ang Anya pa sa akin habang nakangisi. Ikaw ang bahala. Wika ko naman. Sa totoo lang, kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yun, maging sa paghiga ko sa kama. Kakalimutan ko na lang ba lahat ng nararamdaman ko para sa kanya? Yun ang paulit-ulit na tanong ko sa aking isipan. Pero para bang nananadya ang panahon at kusa ako nitong sinasagot. Si Kiara, bungad ko kay Manang Pining kinaumagahan, bala kong magpatimpla ng kape. Nako, nagdidilig ng halaman. Ang dalos namang diligan nun. Reklamo ko tsaka ako naglakad. Paglabas ko, napakaliit na distansya lamang ang pagitan nila ni Kaiser. Halatang nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa. Sir Brent, heto na po ang kape ninyo. Ani Manang Pining nang sundan ako sa labas. Sakto na lumingon sa gawi ko si Kiara, kaya't nagtama ang aming paningin, ngunit kaagad akong umirap. Ihatid nyo na lang kay Kaiser. Maaga akong papasok. Wika ko, tsaka ako nilagpasan si Manang. Fine, kung ganun ang trip niya, di magsama sila. Sorry hindi ako showy na tao. Bakas talaga ang sama ng loob ko habang kinakausap ko ang aking sarili. Sa ikalawang pagkakataon, nagtama na naman ang mata namin ni Kiara, pero hindi ko pa din siya pinansin. Sa halip ay sumakay na ako sa kotse. Sir, may nangyari ba? Ani Josh pagpasok ko sa kumpanya. Siya ang bumungad sa akin. Ganito naman ang palagi naming senaryo dahil madalas na may pinagagawa ako sa kanya kapag dumarating ako. Sa akin wala. Sa'yo gusto mo? Wika ko tsaka ako umirap. Kung busit na busit ako, ganoon naman ang sigla ni Margus nang pumasok ito sa aking opisina. Brent! I miss you so much! Hindi ko siya niyakap pabalik. Alam kong alam niya na wala naman akong espesyal na damdamin para sa kanya. Sinenyasan ko si Josh na lumabas na. Maupo ka. Ang layo pa ng biniyahe mo, sana nagpahinga ka na lang sa inyo. Nandito nga ako para makita ka eh. Pagpapahingahin mo naman ako. Cause why not? Ayoko mapagod ka at magbigay ng extra ng time sa akin dahil hindi naman ako worth it na pag-aksayahan ng panahon. Brent, till now hindi pa din ba okay sa'yo? Gusto nga kita. Hindi pa din ba nasasabi ni Tito? Gusto naman ako ni Tita eh. Ano bang mali sa akin? Nagsusumamo ang tinig ni Margus sa akin, kaya't nagbaba ako ng tingin. Ako mismo ang mali. Hindi tumitibok ang puso ko para sa'yo. Hindi ko kayang tiisin na mapakasalan mo ko dahil lang sa gusto mo. Isa kang babae na deserve maranasan ng wagas na pag-ibig. Kailangan kong gumamit ng mga matatamis na salita upang mas makumbinsi siya. Eh di mahalin mo ko ng wagas, yun lang naman ang tanging paraan eh. Nawawala na ng pag-asa na ani Margus. Hinawakan niya ang kamay ko. Please? Hindi ko magagawa. Huwag mong i-downgrade ang sarili mo dahil lang sa akin. Gusto ko makakita ka ng pag-ibig na hindi hinihingi. Tatanggapin ko lamang ang lahat ng yan kung may papakilala ka sa akin na higit pa sa kung anong mayroon ako. Ani Margus, tsaka nag-walk out
Halata na masama talaga ang loob niya. Maya-maya lang, pumasok naman si Kaiser na may nagtatanong na muka. Anong nangyari dun? Kinausap ko siya at sinabi ko na wala akong plano na sundin sila daddy tungkol sa pagpapakasal. Ang harsh mo naman. Sinabi mo ng harapan. Ibang level ka na talaga, bro. Alam mong hindi ko kayang lukuhin ang sarili ko. Hindi ako mag-i-stay sa isang bagay na alam kong hindi ako magiging masaya. May iba na akong gusto. Malawak nang ngumiti si Kaiser sa akin. Kung alam mo lang kung sino. Gustong gusto kong sabihin sa kanya ang mga katagang yun, pero pinigil ko ang sarili. Dadalawa lang kaming magpinsan at ayoko magkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Inilibot ko si Kaiser sa company at kita kong iba na ang attitude niya. Gwapo siya, talagang malakas sumatak na mga babae. Ngunit hindi siya nagpapakyut sa mga empleyado ko. Hindi gaya ng nakasanayan ko sa kanya. Bakit ganyan kang makatingin sa akin? Parang nakakita ka ng multo ah. Hindi ka kasi ganyan eh. Kuya Brent, nang sabihin ko sa'yo na seryoso ako magbago, totoo yun. Wala akong sasayangin pagkakataon. Kung ano ang tipo ni Kiara, magiging ganoon ako. Did you mention it to her? Hindi pa, pero ipaparamdam ko ng dahan-dahan. Nakangitingan niya sa akin. Nakakatuwa dahil magbabago siya pero nakakainis dahil si Kiara ang dahilan nun. Nang sumunod na umaga, nasa bahay si Margus nang bumaba ako sa sala. Kausap niya si Daddy at Kaiser. Good morning, Brent! Magiliw na bati niya sa akin. Tipid lang akong umiti, tsaka naglakad papunta sa kusina. Ang ganda po ng bisita. Dinig kong ani Kiara kay Manang Pining. Nakatalikod sila sa gawi ko habang abala sa paghuhugas ng mga pinggan kaya't hindi muna ako dumiretso. Siya yata iyong pakakasalan ni Sir Brent. Sandaling napatingin si Kiara kay Manang kaya't napanguso ako. Panira to si Manang ng momentum, nasabi ko sa aking isipan. Magpapakasal si Sir Brent? Bakas ang curiosity sa tinig ni Kiara. Oo naman. Why would I? Putol ko kay Manang tsaka walang pakailam na naglakad palapit sa ref. Mula roon, kumuha ko ng tubig at nagsaling sa baso habang nakatingin lang silang dalawa sa akin. Hindi porket sinabi ng daddy kailangan ko ng sundin. Meron na po akong sariling desisyon na kahit sino hindi mababago. Saad ko tsaka ako uminom ng tubig. Pagbaba ko ng baso, doon ko lang na-realize na naroon pala si Margus sa di kalayuan at nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung anong mga nakita niya. Ngunit nagpapalitan sa amin ni Kiara ang paningin niya. Nandyan ka pala. May kailangan ka ba sa kusina? Tanong ko kay Margus, dahilan para ang kanyang paningin tuluyang mapunta sa akin. Oo. Magpapagawa sana ako ng kape sa kanya. Tukoy niya kay Kiara. Hindi ko na lamang may nasama yun. Igawa mo din ako please. Masuyong saad ko at tumango naman si Kiara. Pagbalik namin sa sala, ay si Kaiser naman ang papunta sa kusina. Kape ka din? Saad ko kay Kaiser, pero nakangiti siya na umiling. Kakausapin ko lang si Kiara. Aniya pa, kaya't napatango na lang ako. Nang hinayang ka ba? Bigla ay ani Margus sa akin. Nang hinayang na ano? Kahit itanggi mo at hindi mo aminin, ang mga mata mo ang sumagot noon kanina lang. Hindi mo pa ako tiningnan ng katulad kung paano mo tingnan ng katulong na yon. Watch your word, Margus. Hindi ko na napigil na pagtaasan siya ng boses. Nasalo ko ang noo ko kasabay ng pananahimik matapos kong makitang papalapit si Kiara sa gawin namin. At bakit ko gagawin yon? Natatakot ka? Natatakot kang mainsulto ko siya? Nakangiting ani Margus, tsaka kinuha ang kape sa tray na hawak ni Kiara. Brent, isa kang manalo at kilala ang pamilya nyo. May sarili ka ding matatag na titulo sa industriya. Kaya naman dapat nag-iisip ka. I'm sure na nag-e-expect ang mga tao ng higit sa mapapangasawa mo. Nakakahiya naman kung basta lang putyo-putyo ang makuha mo. Hindi na niya naituloy ang dapat niyang sasabihin nang mabilis kong hulihin ang kanyang pulsuhan. Di ba sabi ko tumigil ka na? Banta ko sa kanya. Hindi ko alintana kahit pa naroon si Kiara. Umalis si Kiara na nagmamadali dahilan para makawala kaagad si Margus sa pagkakahawak ko matapos niyang itapon ang kamay niya para makawala sa akin. Totoo ang mga sinasabi ko dahil tinitingala ka ng lahat kaya't walang puwang ang kagaya ng kasambahay lang. Manahimik ka.
Itikom mo ang bibig mo. Kung ayaw mong pati ang kapirasong respeto na binibigay ko sa'yo ay alisin ko. Kung ganun, bakit hindi ako? Hayan na ang nangingimbulong tinig niya, ngunit puno ng emosyon. Ako na lang, please. Ako na lang, Brent. Kaya kong gawin lahat para sa'yo. Lahat ng mga nalaman at nakita ko, kakalimutan ko. Lumuhod siya sa harap ko habang hawak ang kamay ko. Hindi mo deserve lahat to. I'm sorry. Ganoon na lamang ang pagtanggi ko dahil ayokong danasin ang mga bagay na dinanas ni Mommy at Daddy sa kanilang relasyon na nagdulot din ng hiwalayan katagalan. Inalalayan ko siya patayo at kinuha ang kape. Umakyat ako papunta kay Daddy. Nasabi ko na po kay Margus na hindi ko siya gusto. Kayo na ang bahalang magpaliwanag sa kanya ng mga bagay-bagay. Dahil Chuck, hindi niya din naman tatanggapin kung ako lang ang magsasabi. Panandalian, hindi muna ako umuwi sa bahay. Nagnilay ako ng mga bagay-bagay. Katulad na lamang sa pagitan namin ni Kaiser. Sa lagay ni Mommy at Dad, kung ano ba ang dapat kong gawin sa aking buhay. Ayoko maipit si Kiara ng mundo na mayroon ako. Hindi ko din alam kung ano ba ako sa kanya. Lalo't alam na niyang nakatakda kaming ikasal ni Margus. Sabado ng umaga, ay nakahiga lang ako sa kama ko sa kondo nang makatanggap ako ng tawag kay Mommy. Nasa harap ako ng pinto ng kondo mo. Pagbuksan mo naman ako. Batid kong nakangiti siya habang sinasabi ang mga bagay na iyon, kaya excited ko siyang pinagbuksan. Mom! Halos mapasigaw ako sa tuwa. Dinamba ko siya ng yakap. I miss her so much. Pinagmasdan ko ang maganda niyang muka hanggang sa yakapin ko siyang muli. Kailan pa kayo dyan? Kinuha ko ang mga dala niya at iginiya siya papasok. Hindi naman halata na mismo ako. Mabuti na lang talaga't wala ka sa bahay ng daddy mo. Doon ako napatigil. Nanuot sa akin ang mga sinabi ni daddy noong nakaraan. Ipagluluto kita ng paborito mong bulalo tapos magkukwentuhan tayo. Ani Mami sa akin. Oh, bakit nanahimik ka naman bigla? Ani Mami sa akin nang lingunin niya ako matapos niyang isalang ang kanyang iniluluto. Mom, you know how much I love you, right? Nilapitan niya ako at hinawakan ng aking kamay matapos matamis ng umiti. Gusto kong malaman ang totoong dahilan kung bakit tayo umabot sa ganito. Ang sabi niyo sa akin noon, si Daddy ang may kasalanan ng lahat kung bakit nasira ang pamilya natin. Pero iniwan niyo pa din ako sa kanya. Dahil ba yun na lang ang pambawi niyo sa katotohanan? Anak, kailangan kong gawin yun dahil alam kong iiwanan mo ko. Dahil alam kong lalayo ka sa akin. Ikaw na lang ang meron ako at hindi ko nakakayanin pang mawala ka. Kung ganun, bakit niyo iniwan si Daddy? He's still hoping na magiging okay kayo. Sana inisip niyo na si Daddy na lang ang meron kayo. Brent, anak, minsan kailangan din nating maging selfless para sa iba. Sa tingin mo ba hindi ko inisip ang daddy mo ng panahon na yon? Anak, napakabait ng daddy mo para gawin kong miserable ang buhay niya. Kaysa gawin ang mga bagay na yon, minabuti kong umalis dahil alam kong magiging masaya din naman siya sa katagalan. At ang mga pagsisinungaling na ginawa ko sa iyo noon ay totoo. Dahil alam kong kapag nalaman mo ng mas maaga ay tsak nakamumuhian mo ko. Hindi ko yun matatanggap, anak. Kung ganun, sabihin niyo sa akin kung paano naman si Daddy. Ang ilang taon na pagkamuhi na naramdaman ko para sa kanya. Paano ko yun maibabalik? Paano ko makakabawi? Luhaan na saad ko. Walang naisagot sa akin si Mami. Sa halip, niyakap niya ako at panay ang sorry. Paulit-ulit. Ngunit isa man sa sorry niya, walang nakaalis ng sakit sa puso ko. Sana man lang naging fair kayo. Sana hindi ko tinrato ng ganoon si Daddy. Hindi ko masabi sa kanya kung gaano ako nahihiya. Kung gaano ako nadidisappoint sa sarili ko sa tuwing haharap ako sa kanya, sa tuwing kakausapin ko siya. I'm sorry, anak. I'm sorry. Tinuyo ko ang luha ko, tsaka ako inalis ang pagkakayakap ni Mami sa akin. Dito na po kayo magstay. Salamat po sa pagdalaw niyo pero lalabas po kasi ako para sana lumanghap ng hangin. Sad ko. Alam kong napaka-unfair nito dahil kakauwi lang ni Mami. Pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko. Mag-ingat ka kung saan ka pupunta. Ani Mami sa akin, kaya tumangulang ako. 7:00 pa lang ng gabi, nang tumawag ang mami ni Brent sa mansyon dahil sa pag-aalala. Si Kiara ang nakasagot noon. Hello po. Mami ni Brent to. Kung pwede sana pakisalubong siya.
I'm sure na uuwi siya dyan sa bahay. Hindi niya dinala ang kotse niya kaya tsak na maglalakad lamang yon. Ano naman kaya ang nakain ng taong yun? Matapos niyang hindi umuwi ng ilang araw, gumaganito naman siya. Nasabi ni Kiara sa sarili. Nakalimutan niya na nasa linya pa pala ang mami nito. Pakisabihan na lamang ang mga driver dyan. Salamat. Nito tsaka pinatay ang linya. Kaagad na hinanap ni Kiara ang ilang mga kasama niya sa bahay para ipaalam ang lagay ni Brent. Ang una niyang pinuntahan ay ang mga driver. Ngunit kaagad din siyang napatigil matapos niyang maalala na wala nga palang available na driver. Dahil nakabakasyon ng isa habang ang isa naman ang siyang naghatid kay Kaiser kanina nang umalis ito. Si Aling Pining naman nag-aasikaso ng mga hugasin at ang iba nag-aasikaso ng mga panapin na nilabahan kanina. Napabuntong hininga si Kiara dahil siya naman ang personal na nakatanggap ng tawag. Manang, tumawag po ang mami ni Sir Brent. Umalis daw po sa kondo si Sir Brent. Ang mami niya ba kamo? Aba, umuwi na kaya si Madam o nasaan daw si Sir? Maglalakad daw po pa uwi dito eh. Ano? Kalayo-layo nito sa kondo niya. Susunduin ko na lang po, magtataksi ako Manang. O siya, mabuti pa nga. Ani Manang, kaya't mabilis na naglakad si Kiara palabas. Nagmamadali si Kiara na lumabas ng mansyon. Alanganin din kasi at nag-aalala din siya para kay Brent. Kaagad naman na nakakuha siya ng taxi na sasakyan papunta kung nasaan si Brent. Mas kinabahan pa si Kiara nang pumatak ang panaka-nakang ambon. Sir Brent, nasan ka na ba? Naiinis ng ani ni Kiara sa sarili. Malayo na ang narating nila. Maging ang driver ng taxi, nagre-reklamo. Ma'am, saan po ba tayo pupunta? Kanina pa tayo paikot-ikot. Sandali lang po. Nanlaki ang mata ni Kiara nang makita si Brent na nakaupo sa bench sa park sa gitna ng malakas na ulan. Dun po Manong. Ani Kiara kaya't kaagad na lumiko ang taxi. Ang 1,000 dala ni Kiara, hindi niya na hiningan pa ng sukli. Sa halip ay nagtatakbo na siya para puntahan ng binata. Ang pagka-excite niya ay dahan-dahang napalitan ng pag-aalala matapos niyang mapagtanto na umiiyak ito. Sir Brent, bakit ka nandito? Tumawag ang mami niyo sa bahay. Sinabi niya na umalis kayo. Gabi na, bakit ikaw pa ang sumadya dito? Kaya ko namang umuwi. Kaya mo ngang umuwi pero alam kong hindi mo kayang sarilinin ang bigat ng dibdib mo. Isipin mo na isa ako malapit na kaibigan sa puso mo. Sabihin mo sa akin, baka sakali na matulungan kita. Baka mapagaan ko ang dinadala mo. My whole life is wrong. Ani Brent. Nang sandali na yon, medyo huminto na ang ulan. Ikinuwento ni Brent ang mga nangyari sa kanya kay Kiara. Ang mga maling paratang niya sa ama, maging ang mga naging pag-amin ng mami niya. Bumalik na naman ang bigat sa puso ni Brent at maging ang dalaga, ramdam iyon. Hinawakan ni Kiara ang kamay ni Brent. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, may kanya-kanyang rason. Napatunayan niyo ng mami mo. Alam ko masakit sa part mo. Pero ang mahalaga naman ay nagsisisi tayo sa mga pagkakamali natin, hindi ba? Mahaba pa ang panahon para makabawi ka sa daddy mo. Patawarin mo ang mami mo kahit paunti-unti. Sir Brent, utang natin sa kanila ang buhay natin. Kaya't dapat, tanawin natin yun bilang utang na loob. Kahit patayin pa nila tayo, sila ang may karapatan sa atin. Nasa kanila na lamang kung paano nila tayo itatrato. Nakangiti nga ni Kiara. Niyakap niya si Brent para gumaan ang loob nito. Kung sakali na hindi ka pa okay, nandito lang ako palagi para sa'yo. Handa ako makinig. Nasa ganoon silang sitwasyon nang may liwanag na tumapat sa kanila. Kapwa naghiwalay sila sa pagkakayakap. Napatayo si Brent nang makita si Kaiser na bumababa mula sa kotse. Malaki ang hakbang nito na lumapit sa kanila. Anong ginagawa mo? Bakas ang matinding pagkainis kay Kaiser. Kaiser, let me explain. Ani Brent, ngunit mabilis siyang napaatras matapos niyang matanggap ang malakas na sapak mula kay Kaiser. Brent! Nag-aalalang ani Kyra at takmang lalapitan si Brent pero pinigil ni Kaiser ang kamay niya at sa halip, hinila siya palayo kay Brent. Kaiser! Ano bang nangyayari sa'yo? Ani Kiara pero hindi siya pinansin ni Kaiser. All this time, I opened myself to you at napaka-imposible
na hindi mo alam na gusto ko si Kiara. Malakas na sigaw ni Kaiser na ikinanganga ni Kiara. Anong sinasabi mo? Wala akong naiintindihan. Ang alam ko lang sinundo ko si Sir Brent. Inalis ni Kiara ang kamay ni Kaiser sa kanya. Sa halip ay nilapitan si Brent. Kaagad niyang napansin ang pamumula ng pisngi nito. Okay ka lang ba? Anya kay Brent, ngunit ang mukha nito ay hindi na maipinta. Nilalagnat ka. Ani Kiara matapos hawakan ng leeg ni Brent. Bulag ka ba o tanga? Malakas na sigaw ni Kaiser. Inaagaw ka niya sa akin. Nakainom ka ba? Makinig ka. Hindi ito ang oras na maggagaganyan ka. Nilalagnat si Brent, Kaiser. At kaligtasan niyang mas mahalaga. Kaagad na tinawag ni Kiara ang driver at nagpatulong na igiya si Brent papasok sa kotse. What about me? Nangingimbulo na ani Kaiser habang ang mukha nito puno ng lungkot. Sumakay ka na. Kung ano man ang mangyari ngayon ay pag-usapan niyo pag okay na si Sir Brent. Mauna na kayong umuwi. Susunod na lang ako. Kaiser, nakainom ka. Huwag mo naman kaming pahirapan ng ganito. Please, Kiara. Okay lang ako. Salamat sa pag-aalala. Ani Kaiser. Naapektuhan siya ng husto dahil malinaw naman na mas pinili ni Kiara na alalahanin si Brent kaysa sa kanya. Kung yan ang desisyon mo, mauuna na kami. Baka lalo pang tumaas ang lagnat ni Sir Brent. Nasa likod sila noon ni Brent habang nakaunan ito sa kanyang kandungan. Okay ka lang, di ba? Okay lang ako. Sana sinama na natin si Kaiser. Baka mapano siya. Feeling ko nagtampo siya. Nagulat ako sa mga sinabi niya. Pero wag mo na muna siyang alalahanin, okay? Intindihin mo muna ang sarili mo. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Nalamigan lang siguro. Kiara, okay lang ba kung ganito muna ako? Dito kasi ako komportable eh. Matutulog lang ako. Malambing ang tinig na ani Brent dahil nga nilalagnat ito. Napadilat si Brent nang maramdaman niya ang sunod-sunod na pagbagsak ng tubig sa mukha niya. Umiiyak ka? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang anya kay Kiara habang malinaw na nakikita ang mukha nito na nakatungo sa kanya. Yung paraan ng pananalita mo para kang namamaalam eh. Bakit ka naman kasi nagpaulan? Natawa si Brent sa inasta ni Kiara. Batid niyang sinsero ang pag-aalala nito. Matapos mo hindi umuwi ng ilang araw, uuwi ka naman ng may sakit. Parang nagtatampo na ani Kiara. Sorry na, gusto ko lang sanang magnilay-nilay. Matulog ka na dyan. Saad pa ni Kiara. Nakangiting tumango naman si Brent. Pagdating sa bahay, kaagad na ginising ni Kiara si Brent. Dalawa sila ng driver na nagtulong para maipasok si Brent sa loob. Ang daddy ni Brent at ang mga kasambahay ay ganoon na lamang ang pag-aalala. Sana tinawagan niyo ko agad para nakakuha ng doktor. Anang daddy ni Brent nang sumunod ito sa kanyang kwarto. Dad, lower your voice please. Naupo ang daddy niya sa tabi niya matapos bumaba si Kiara para kumuha ng maligamgam na tubig na siyang ipupunas niya kay Brent. Bakit ka ba kasi nagpaulan? Anang daddy niya kaya't nilingon ito ni Brent. Wala po, nag-isip lang ako ng konti. Iniisip ko ang lahat ng kasalanan ko sa inyo. Kasalanan na kahit kailan hindi ko na mababawi. Tapos na yon. Ang mahalaga sa wakas ay nakita mo na ako bilang daddy mo. Bababa na ako. Nandiyan na si Kiara na siyang mag-aasikaso sa'yo. Pagbaba ng ama ni Brent ay siyang pagsulpot naman ng ina nito. Binis? Ito ang bungad ng daddy ni Brent nang makita ang dating asawa na alalang-alala. Nasaan ang anak ko? Anong nangyari sa kanya? Akmang tatakbo ito paakyat pero pinigil ito ng daddy ni Brent. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyong dalawa pero hindi maganda na makita ka niya ngayon. Masama ang pakiramdam niya at kasalukuyang ginagamot ni Kiara. Sino naman si Kiara? Importanteng tao para sa anak mo. Bakit hindi mo na tayo magkwentuhan? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita. Ang anak mo ang inaalala ko. Hindi naman gagaling ang anak sa isang tingin mo lang. Natatawang saad ng daddy ni Brent dahilan para samaan siya ng tingin ng dating asawa. Hindi ka pa din nagbabago. Napakasarkastiko mo pa din. Naupo sila sa sala at pinag-usapan ang mga bagay-bagay tungkol sa kanilang pamilya. Matanda na tayo, Binis. Kaya't hindi ko nahihilingin pa na bumalik ka. Kung sakali na mamiss mo ang anak mo,
Bukas ang bahay ko para sa'yo. Saad pa ng daddy ni Brent. Huwag na nating lingunin ang nakaraan. Ang mahalagay nandyan tayo para sa anak natin. We can't be what we used to be, but still we can be friend. Masaya ako na makita ka. Kahit paano, hindi na iwasan ni Binis na makaramdam ng lungkot. Pero nabaliwala din ang lahat ng yun matapos niyang makita si Kiara na pababadala ang palanggana. Ikaw ba si Kiara, iha? Ani Binis nang harangin si Kiara. Inosenteng tumango si Kiara. Ang ganda mo pala, no? Ano mo ang anak ko? Isang hamak na kasambahay lang po ako dito. Nakangiwing tumango ang mami ni Brent. Ganun ba? Okay lang yan. Ganyan din ako sa daddy ni Brent noon. Nahihiyang umamin. Bilisan mo't samahan mo ko paakyat sa kanya. Sige po. Ani Kiara tsaka nagmamadaling dinala ang mga ginamit sa kusina. Pagbalik niya, naroon pa din ang mami ni Brent at matyagang nag-aantay sa kanya. Tara na po. Ani Kiara. Hawak ng mami ni Brent ang braso ni Kiara. Habang paakyat sila talagang nahihiya siya. Nasa loob po si Sir Brent. Bumaba na po ang lagnat niya. Hindi na po ako sasama sa loob. No, samahan mo ko sa loob. Alam kong mas magiging panatag ang anak ko kung naroon ka. Hindi naman po ako espesyal na tao para kay Sir Brent. Hay nako, naikwento na sa akin ng daddy ni Brent lahat. Marahil hindi mo alam kasi hindi naman sinasabi ni Brent sa'yo. Pero gusto ka niya. Kaya nga niya tinanggihan si Margus. At feeling ko dahil sa pagiging ikaw, kaya ka niya nagustuhan. Tara na, iha. Ang ginang na ang umami ng damdamin ng anak niya para kay Kiara. Hindi ito showy na tao. Kaya't baka mag-antay na naman sila ng 10 taon bago makapag-asawa ang anak nila. Pagpasok nila sa loob, inabutan nilang natutulog si Brent. Anak? Anang mami ni Brent. Dumilat ito at si Kiara kaagad ang nakita niya. Tumango si Kiara, tsaka sumenyas na lalabas muna siya. Bakit pa kayo pumunta dito? Hinawakan ng mami niya ang kamay niya. Anak, galit ka pa ba? Hindi po. Kahit kailan hindi ko gagawin yun. Siyempre, tao lang po ako't nasasaktan din. Kaya kinailangan ko kayong iwan sa kondo. Kung hindi ka galit sa akin, bakit hindi mo sa akin binanggit ang tungkol kay Kiara? Po? Ano naman po ang sasabihin ko sa inyo tungkol kay Kiara? Kung kanina ay namumula ito dulot ng lagnat, ngayon ay namumula na ito dahil sa hiya sa ina. Hay nako, dumaan din sa kabataan ng daddy mo. Ang mga pasimpleng gesture mo, ang pagiging isip bata mo, pati na ang pagiging iritable. Senyales na in love ka. Hindi ka naman magsiselos ng wala lang, hindi ba? Ma'am, sino naman pong nagsabi sa inyo niyan? Sino pa ba? Di ang daddy mo. Palagi ka daw niyang pinanonood. At natutuwa siya sa tuwing magsasalubong ang kilay mo. Sa tuwing maiinis ka at mag-walk out dahil sa selos mo. Ang dad talaga ang dol-dol. Nakalabing ani Brent. Maya-maya ay napatigil siya, tsaka dahan-dahan na muling nilingon ng kanyang mami nang mapagtanto ang mga sinabi nito na galing mismo sa kanyang ama. Wait, nag-usap kayo ni daddy? Gulat na anya at tumango ang mami niya. Oo, after decades, sa wakas, naisara na din namin ang mga dapat na isara. Sa ngayon ay magkaibang landas ang tinatahak namin. Pero kapag tungkol na sa iyo, lalakad kami sa iisang daan para sa iyo. Ako na pong bahalang magbantay kay Sir Brent. Alam kong pagod kayo. Ani Kiara matapos mag-usap ng mag-ina. Tulog na din si Brent kaya kahit paano, sila naman ni Kiara ang nagkwentuhan. Bakit pa sir ang tawag mo sa kanya? Gusto ko ng anak ko kaya't hindi yan ang tamang itawag mo sa kanya. Pwedeng love, darling. Ano pa ba? Ma'am, hindi naman po ako. Tita or mami, ayoko ng ma'am. Yung daddy ni Brent wala kasing fashion sa katawan. Kaya nga hiniwalayan ko yan eh. O siya basta ha. Ikaw na munang bahala kay Brent. Sisilip na lang ako sa madaling araw. Kinaumagahan, nagising si Brent na nakadukdok si Kiara sa kanyang kama. Obviously, ito ang nag-aalaga sa kanya magdamag. Napangiti si Brent habang pinanonood ang taimtim na pagkakatulog ni Kiara. Ang ganda mo talaga kahit kailan. Bulong na anya. Sandaling minuto pang pinalampas niya bago dahan-dahan na bumangon at kinarga si Kiara pahiga sa kama. Inayos niya ang kumot nito bago tuluyang lumabas. Pagbaba niya, nakita niya ang mami at daddy niya sa sala kasama si Kaiser na mukhang may lakad.
Okay ka na? Ani Kaiser sa kanya paglapit. Nakangiti na tumango si Brent. Iba na din kasi ang aura nito kumpara kagabi na talaga namang galit na galit. Ano yan? Nag-aalalang anang mami ni Brent nang makita ang pasa sa ilalim ng kanyang pisngi. Tumama po yata sa kotse kagabi. Palusot na ani Brent. Uma-uppercut na pala ang kotse ngayon. Natatawang anang daddy ni Brent. Lalaki din kasi siya at alam na alam niya ang mga ganyang kalakaran at base sa itsura ng anak at ng pamangkin niya, babae ang pinag-awayan ng mga ito. Lumabas na kayo at mag-usap. Anang daddy ni Brent. Kagabi nawalan ako ng kontrol. Okay ka na ba? Ani Kaiser nang makalayo sila. Natawa si Brent sa huling itinanong sa kanya ng pinsan. Ikaw dapat ang tinatanong ko niyan. Nadala ako sa bugso ng damdamin ko. Actually, alam ko nang gusto mo siya. After mong makausap si Margus, ako naman ang kinausap niya. She's deeply in love with you, brother. That's why she asked me to ruin your feelings with Kiara. But sadly, hindi ko kayang gawin. I was drunk last night and out of control kaya nasaktan kita. Tinapik ni Brent ang balikat ng pinsan. Okay lang, kung gusto mo si Kiara, mag-giveaway ako. Ano ka ba? Huwag mo nga gawing biro ang damdamin mo sa kanya. Alam ko na makaka-move on ako dahil playboy ako. Maging masaya kayo dahil kung hindi, babalik ako para bawiin siya sa'yo. Ani Kaiser, tsaka ipinakita ang kanyang plane ticket. Ikaw na ang bahalang magsabi kay Kiara. Malilate na kasi ako sa flight ko. Pagbalik niya sa loob, ay naroon na sa harap ng mami at daddy niya si Kiara at kinakausap. Mom, Dad, anong ginagawa niyo? Ikaw naman, masyado kang magbakod. Nakapagsabi ka na ba na gusto mo siya? Natatawang anang mami ni Brent. Mommy, stop it. Bakit niyo ba kasi siya kinakausap ng ganito? Nagpapaalam ako eh. Ani Kiara, dahilan para manigas si Brent sa kinatatayuan niya. Ang kamay niya na nakahawak kay Kiara, dahan-dahang napabitaw. Rest day ko ngayon at bala kong umuwi sa amin para mabisita si inay. Naipit ni Brent ang labi niya, tsaka siya tumango. Sige na, gumaya ka na. Hihintayin kita. Ha? Ihahatid kita sa inyo. Kilala ka na ng magulang ko kaya mas okay kung makikilala din ako ng mga magulang mo. Nagkatinginan ng mami at daddy ni Brent tsaka sabay ng ngumiti. Ang kanilang senyasan ay sapat na para batiin ang kanilang anak na mukhang may balak na talagang lumagay sa mas magulong buhay. Pagbaba ni Kiara, kaagad na iginiya ito ni Brent papasok sa kanyang kotse. Sasakay na si Brent noon nang sandali siyang hilahin ng kanyang daddy. Anak, palagi ko namang hangad ang ikasisiya mo, kaya't piliin mo iyon palagi. Kung sakali na si Kiara na nga ang napili mo na makakasama sa pagtanda, buong kamay namin siyang tatanggapin ng mami mo. Ngunit sana, hindi kayo mauwi sa kung anumang mayroon kami ng mami mo ngayon. Palagi mong aalalahanin kung paano mo siya nagustuhan. Bumalik ka sa panahon na namimiss mo siya. Kung magsalita po kayo, akala nyo hindi na ako uuwi. Sasamahan ko lang si Kiara sa kanila. After noon, uuwi na ako. Aalis na po ako. Ito ang unang beses na magpapaalam siya na umalis sa kanila na magkasama ang mami at daddy niya. Nasa kalagitnaan na sila noon ng highway nang kunin ni Brent ang kamay ni Kiara para isalikop sa kamay niya. Umalis na si Kaiser. Pabalik sa ibang bansa. Bakit hindi ko alam? Bakit? Dapat bang magpaalam pa siya sa'yo? Ano bang iniisip mo? Naging malapit kami ni Kaiser kaya normal lang yun, no? Walang halo na kahit ano. Paniniguro na ani Brent na kaagad naman na ikinailing ni Kiara. Mabuti. Alam ko hindi kita gaanong nabigyan ng oras dahil sa family problem ko. Kaya gusto kong bumawi sa'yo. Nung huli nating pagkikita, hindi pa maganda ang memories. Kaya gusto kong magsimula ng bago kasama ka. Okay lang ba yun sa'yo? Ani Brent, tinitigan siya ni Kiara, tsaka nakangiti na tumango. Hindi ako katulad ni Margus kaya wag kang mag-expect na kagaya ng buhay niyo ang buhay na mayroon ako. Ani Kiara. I have everything, kaya't bakit ko hanapin ang meron ako? Ikaw ang wala sa buhay ko kaya ikaw lang ang mahalaga. Kaya kong baguhin ang mga ayaw mo. Kaya kong ibigay ang mga hihilingin mo. Mayabang ka porket sikat ang pamilya na pinagmulan mo. Sige nga, sagutin mo ang tanong ko. Alam mong naging laman ako ng bar. Bakit ako napili mo?
Kailan kita pinili? Nakangising ani Brent dahilan para mapasimangot si Kiara. Habang hindi makapaniwala na sasabihin ito sa kanya ni Brent. Ibaba mo ko, magko-commute na lang ako, bilis. Nagmamaktol na ani Kiara na ikinatawa ni Brent. Sandali lang, sandali lang. Nakangiti pa din na niya kay Kiara. Di pa kasi ako tapos, nagtatampo ka na. Hindi ka naman nandito dahil pinili kita. Kahit kailan wala ka namang naging kaagaw sa akin. Mula nung nakita kitang sumayaw noon, hindi ka na nawala sa isipan ko. Para akong baliw na naghahanap ng kasagutan kung saan kita matatagpuan. Talaga? Hindi ko alam na nagkakaganon ka. Maging totoo ka sa akin. Kung sakali ba, nakikita mo ba ako bilang boyfriend mo? Boyfriend? Hindi ba parang mabilis naman tayo masyado? Mabilis pa ba yun? 3 taon ako nag-antay. Maliban doon, ang tanda na natin para magpakipot pa sa isa't isa. Pero kasi, sige na, kung nabibilisan ka, hindi kita pipilitin. Basta ipangako mo sa akin na ako lang ang magiging laman ng puso mo. Huwag nating gagayahin sila mami at daddy. Pagdating nila sa bahay, kaagad ni sinalubong sina Kiara ng dalawa niyang binatilyong kapatid at ng kanyang ina. Ate! Mahigpit na yakap ang binungad ng mga ito kay Kiara. Kamusta kayo? Si nanay, inaalagaan niyo ba? Oo ate, maayos si nanay. Ate, bukas na yung bayarin namin sa school. Nauubos na yung tinta ng ballpen ko kakagawa ng promissory note. Anak! Sabik na anang nanay ni Kiara matapos sinapahinto nang makita si Brent. Ay Diyos ko, bakit kasama mo si Sir Brent? Tita, Brent na lang po. Ha? Napanganga ang nanay ni Kiara. Habang si Kiara naman, hindi malaman kung kakamot ba o ano. Manliligaw po ako kay Kiara. Walang preno na ani Brent. Dahilan para mapatingin sa kanya ang nanay at ang dalawang kapatid niya. Ate? Sabay ang dalawang kapatid niya. Hinila pa nga siya sa gilid. Paano mong naakit ang ganyan kagwapong lalaki ate? Hindi ko siya inakit, okay? Kung tutuusin ako pa nga yung lugi eh. Ani Kiara na lalong ikinangiwi ng dalawang kapatid. Hay nako, tama na nga yung biruan nyo. Halikay dito't maghanda tayo na makakain para sa ate at kuya Brent nyo. Malayo pa ang biniyahin nila. Pasensya ka na, magulo ang mga kapatid ko. No, it's okay. Wala kasi akong kapatid kaya medyo natutuwa ako. Natutuwa ka sa banding na mayroon kami dahil yun ang nakikita mo. Pero ang totoo, dinadaan lang namin lahat sa tawa at saya. Pero ang totoo kapag oras na kagipitan, ay para kaming mga manok na kumakahig kahit wala namang makuha. Mga daga na umaasa na may mahahanap na pagkain sa kumakalam naming sikmura. Ang lahat ng hirap ay dinanas namin dahil hindi kami biniyayaan ng sapat na yaman para mabuhay gaya nyo. Naiintindihan ko kaya ngumiti ka. Ayoko makitang nahihirapan ka kaya naman Kiara. Gusto kong bigyan sila ng scholarship hanggang sa makagraduate sila ng college. Naiwan na nakanganga si Kiara. Sa totoo lang, plano sana nilang unahin muna ang pangalawa nilang kapatid na makapag-aral. Kapag nakapagtapos na ito, ay ang bunso naman nila pero dahil nga si Brent na ang bahala, hindi na nila kailangan pang magsakripisyo. Totoo Kuya Brent? Sabay na nagtatakbo palapit sa kanila ang dalawang kapatid ni Kiara. Halos nagkandarapa pa nga ang mga ito. Salamat kuya! Inakap-akap ni Brent ang mga kapatid ni Kiara. At ng mga sandaling yun, ay para bang nagkaroon ng instant na mga kapatid si Brent, dahilan para lalo niyang pahalagahan si Kiara. Maaring hindi na nga siya mabigyan ng kapatid na mga magulang, ngunit sa pagdating naman ni Kiara sa buhay niya, ay ito ang kumumpleto sa pamilya na pangarap niya at bilang ganti, nais niyang seryosohin ang pagmamahal kay Kiara sa pamamagitan ng paunti-unting pagtulong upang maiahon ng pamilya nito sa hirap.